Puno, nangingibang ba? Sa kasalukuyan, mahigit 4 na taon nang kumikilos ang Task Force Taalik, ang grupong kumakatawan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at non-government organizations para ipatupad ang mga panukala at panuntunan para sa pangangalaga ng lawa ng Taal. Sa pangunguna ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ang grupo ay patuloy na nakikibaka sa kabila ng napakaraming hamon at pagsubok. Marso taong 2007 nang aprubahan ng Taal Volcano Protected Landscape Protected Area Management Board ang Unified Rules and Regulation for Fisheries na nagtatakda ng 6,000 limitasyon sa bilang ng mga fish cages sa loob ng itinalagang fish cage zone sa Lawa. Ang fish cage zone na ito ay sumasaklaw sa mga bayan ng Talisay, Laurel, Agoncillo, San Nicolas, Mataas na Kahoy at Cuenca. Ang bilang na ito ay napagkaisahan ng mga eksperto na siyang carrying capacity ng Taal, ang pangatlo sa pinakamalaking lawa sa Pilipinas. Matapos ang maraming taon ng pagkakarga dito ng labis-labis na mga istrukturang pangisdaan na ayon sa mga ulat ay umabot pa ng mahigit sa 14,000. Ayon sa mga pag-aaral, ang sobrang bilang ng mga fish cages sa lawa ay isa sa mga pangunahing dahilan kung kaya't bumaba ang natural na kapasidad ng Taal Lake na suportahan ang buhay. Dahil sa fish overcrowding sa loob ng bawat istruktura at labis na patuka sa isda na sanhi ng lubhang pagdami ng microorganisms, bumagsak ang level ng dissolved oxygen at bumaba ang pangkahalatang kalidad ng tubig dito. At upang mabigyang aksyon ang seryosong problemang ito, nakipag-ugnayan ang Department of Environment and Natural Resources sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Sa pangunguna ng ina ng lalawigan, Governor Vilma Santos Recto, dagli ang nagkaroon ng konkretong tugon ang Kapitolyo sa pamamagitan ng Executive Order No. 4-2008 na nagbigay silang sa Task Force Taal. Kaakibat ng kautosang ito, 2 security detachments ang itinayo sa kahabaan ng Ilog Pansipit sa bahagi ng Agoncillo at Lemery at 2 malalaking bangka ang ipinagawa para magamit sa mga operasyon. Matapos ang 4 na taon ng seryosong krusada, kabilang ang regular na mga konsultasyon, public announcements, pagpapatalastas at pagkikipagsulatan sa mga punong bayan at punong barangay. Ganon din ang tila walang katapusang pakikipagtawaran sa mga political at business groups at animoy larong taguan sa kalakhan ng 23,400 ektaryang lawa. Tinatayang naabot na ng task force ang bilang na 6,000 sang-ayon sa kautusan ng PAMBI. Sa katunayan, sa pinakahuling monitoring, 5,785 ang bilang ng mga fish cages na sa kasalukuyan ay nasa lawa. Nakatulong sa pagkilala ng mga lehitimong fish cages ang paglalagay ng official na tin plate sa mga ito. Ang mga markers ay pinalabas ng task force matapos ang masusing verifikasyon ng mga record sa bawat bayan sa loob ng fish cage zone. Ang 6,000 plaka ang nagsisilbing palatandaan ng istrukturang may permit. Mula nang simula ng dismantling operation noong 12 ng Hunyo taong 2008, 7,543 illegal structures na ang naalis ng task force sa Taal Lake at sa Pansipit River. Ang nag-iisang outlet ng lawa patungong West Philippine Sea kung saan tinanggal din ang water lily at iba pang mga halamang nakapipigil sa pagdaloy ng tubig dito. Bago tayo sa problema'y mamulat, bigyang pansin ang taghoy ng ating ina Bukod pa sa bilang na ito ang mga istrukturang kusang tinanggal ng may-ari. Kabilang sa mga fish cages na gawa sa kawayan, bakal at PVC pipes, inalis din sa lawa ang mga baklad o maliliit na istrukturang pangisdaan, naglalakihang bodega at animoy mga rest houses sa gitna ng katubigan. Sadyang napakasensitibo ng trabaho ng task force sa lawa dahil nga sa milyong pisong halaga ng bawat may lamang fish cage. Bukod sa pisikal na hirap dulot ng init, ulan at alon, nasusubok din ang dedikasyon ng mga miyembro ng task force dahil sa mga hindi maiiwasang pakikialam ng mga politiko at mga naiulat na tangkang panunuhol at pagbabanta sa kanilang kaligtasan. Dahil dito, tunay na hindi matatawaran ang dedikasyon sa tungkulin at pagmamalasakit sa kalikasan ng bawat individual na kabahagi sa mga operasyon. Tabi-tabi po sa
Patunay din ang political will ng lokal na pamahalaan sa pagkipagtulungan sa mga pambansang ahensya ng gobyerno at tanggol kalikasan ang pagpapasara kamakailan ng Jung-ang Resort sa bayan ng Talisay. Sa kabila ng patuloy at regular na pagpapasok nito ng mga Koreanong turista, na patunayang maraming aspeto ng operasyon nito ay lumalabag sa environmental laws. Dahil dito, sinampahan na ng kaukulang kaso ang mga may-ari ng resort dahil sa paglabag sa Republic Act 7586 o NIPAS Act noong 9 ng Hulyo taong 2012 sa Provincial Prosecutor's Office sa lungsod ng Batangas. Sinimulan na ring gibain ng task force ang ipinagbabawal na permanenteng estruktura na sinaksihan ni DNR Undersecretary Demetrio Ignacio at Agham Party List Representative Angelo Palmones. Sa kabila ng mga nagawa na, ang kalagayan ng lawa batay sa mga pag-aaral ay nananatiling kritikal. Bukod sa isyu ng palaisdaan, nariyan din ang pangangailangan para sa mga malawakang pagbabago patungkol sa paraan ng pangingisda ng mga taga rito na siya nang nakasanayan at ng mahigpit na pagpapatupad ng mga panukala ng konserbasyon, partikular sa iba't ibang industriya sa palibot ng lawa at sa mga ilog na nakadugsong dito. Kaugnay nito, isang pag-aaral ang isinagawa sa mga backyard at commercial piggeries na kalapit na mga daanan ng tubig sa paligid ng lawa na nasasakupan ng mataas na kahoy. Magiging batayan ito sa paglalaan ng 4 na milyong pisong tulong pinansyal ni Senator Ralph G. Recto sa Task Force Talik para sa mga proyektong waste and water treatment na makakatulong sa pagsugpo sa dumi at basurang sumasalaula sa lawa. Ang proyekto ni Recto ay bunsod ng mga ulat ng pagkalat ng dumi ng baboy mula sa Lipote River na nakasanga sa lawa ng Taal. Bukod sa nakakasira sa kalikasan, nakakasama ito sa industriya ng turismo, lalo't higit sa kalusugan ng mga mamamayang naninirahan malapit dito. Nariyan din ang bagay patungkol sa kabuhayan ng mga tao sa palibot ng lawa. Ang isang lahatang pagtatanggal ng mga istrukturang pangisdaan o zero fish cages sa lawa, kagaya ng isinusulong ng simbahang Katoliko at ng DENR, ay direktang makakaapekto sa ikinabubuhay ng hindi bababa sa 1,500 manggagawa at mga pamilya nila. Dagdag pa dito ang magiging epekto nito sa food supply dahil sa Talik nagmumula ang 28% ng mga isdang ibinebenta sa Kalakhang, Maynila at Timog Katagalugan. May nais lang sabihin sa inyo, ang nag-iisang mundo, iniiwan nyo sa amin, pagkaingatan lang ng gusto. Dahil dito, binigyang diin ng gobernadora hindi lamang ang pagpapanatili sa 6,000 na mga fish cages, kundi pati na rin ang pagpapatupad ng mga alternatibong mapagkakakitaan para sa lahat ng direktang tinatamaan ng mga operasyon. Mula Disyembre ng taong 2008, namamahagi ang pamahalaang panlalawigan ng mga livelihood assistance packages. Pinagplanuhan din ang pagkakaroon ng iba't ibang mga proyektong makapagpapalakas sa turismo sa lugar na maaring lumikha ng trabaho at mga konektadong negosyo o pagkakakitaan para sa mga taga-roon. Isa dito ang katatapos lamang na Marian Regatta na buong sigasig na sinuportahan ni Governor B at ng buong pamahalaang panlalawigan. Iyang hangin sumunod. Ang pluvial procession para sa kapayapaan, pamilya, buhay at kalikasan ay dinaluhan ng mahigit 5,000 Marian devotees na nagtipon sa Bukang Liwayway noong 8 ng Setyembre para sa kauna-unahang Marian Regatta Procession sa Talik. Ang pagdiriwang ng anibersaryo ng kapanganakan ng Mahal na Birheng Maria ay sinamahan ng humigit kumulang sa 300 mga bangka. Malaki na ang ipinagbago ng itsura ng lawa tungo sa nilalayong kaayusan nito. Subalit hindi pa tapos ang trabaho. Kung tutuusin, napakaaga pa para magbunyi dahil mahaba at marami pa ang dapat gawin. Kung kaya't patuloy ang isinasagawang interaksyon at pakikipag-ugnayan ng task force sa iba't ibang sektor na ang hangarin ay mapangalagaan ang lawa at bulkan ng Taal, tulad ng Sigib Taal Lake Forum na pinangunahan ng dating Manila Archbishop and Batanggenyo environmentalist Gaudencio Cardinal Rosales sa Arsobispado sa Intramuros, Manila, na dinaluhan din ng namayapang DILG Secretary Jesse Robredo, Department of Agriculture Assistant Secretary Salvador Salaco, Office of the President Undersecretary Ronnie Heron, DNR Protected Areas and Wildlife Bureau Director Mundita Lim, at Task Force Chair Vic Reyes. Dire-diretso din ang isinasagawang monitoring ng bilang ng fish cages sa bawat bayang nakapaloob sa fish cage zone. Patuloy din ang regular na water sampling upang mabantayan ang oxygen level sa lawa. Bukod sa ibang aspeto,
na isinasagawa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, partikular sa mga barangay na may konsentrasyon ng mga fish cages. Sariwa pa ngayon ang negatibong epekto ng fish kill noong Mayo taong 2011 para maging kampante sa kabila ng lahat ng pagpupunyagi ng task force. Nariyan din ang petisyon para sa writ of kalikasan, isang remedyong legal na pumipigil sa anumang grupo sa pagpapatupad ng mga proyekto na makakasira sa kalikasan na inihain ng Agham Party List sa Korte Suprema sa harap ng ulat na bumagsak ng 80% ang mga huli ng isdang tawilis na endemic o matatagpuan lamang sa Taal Lake at sa fish kill noong nakalipas na taon. Dahil sa pagpapatupad ng 6,000 fish cages, ang mga lamang isda sa illegal fish cages ay isinali ng mga mamumuhunan sa fish cages na may permit na naging resulta ng overstocking o sobrang dami ng isda sa bawat lambat. Isa ito sa naging dahilan ng naranasang malakihang fish kill noong tumama ang natural phenomenon na lake overturn o duong na kadalasang nangyayari sa buwan ng Mayo at Hunyo. Nang bumagsak ang dissolved oxygen level sa lawa, madaling namatay ang mga nagsisiksikang mga isda. Bunga nito, nakaambang ipatupad ng PAMBI ang isang moratorium o pagpapatigil sa operasyon ng mga fish cages sa lawa kapag naulit ang malawakang fish kill noong isang taon. Ayon sa pag-aaral ng Technical Committee, kapag nangyari muli ang sakunang ito, isa itong malinaw na pagpapatunay na hindi na maganda ang kalidad ng tubig kung kaya't kinakailangang pigilan ang mga operasyong nagdadala sa katubigan ng polusyon tulad ng pagkakaroon ng mga fish cages. Sa kabila ng fish kill, pinatunayan naman na Department of Agriculture Secretary Proceso Alcala, BIFAR Director Asis Perez, Governor B, at mga lokal na opisyal sa isang consultative conference na nananatiling ligtas kainin ang mga isda mula sa lawa ng Taal. Kapansin-pansin na hindi naulit ang sakuna ngayong taong 2012. Malaking dahilan nito ang mahigpit na pagpapatupad ng pagkakaroon ng tamang dami ng isda sa bawat cage at wastong sukat ng mga ito. Kasabay nito ang walang humpay na paalala ng maagang pag-harvest ng mga isda bago sumapit ang mga buwan ng Mayo at Hunyo. We started this since 2008 sa pagtatayo ng isang task force na deputized naman po ng PAMBI at dito po sa task force ay kasama po natin ang ating mga national agencies kamukha ng DENR, BIFAR na may kinalaman po sa Taal Lake. Binabanggit ko lamang po ito kasi hindi ho biro ang aming na-encounter dito. Hindi po ito biro. Up to this day ay hindi po biro. Pati yung isinampang kaso ng wreath of kalikasan, ang resistance ng mga tao habang ginagawa ito, ang mga nagagalit, ang mga may-ari ng mga fish cages na tinanggal, kung paanong lumapit, nagmakaawa, kung paanong nagbibigay ng pera para lamang hindi sila tanggalin at i-consider pa. So all these things is no joke. It takes political will para ho mapatupad natin ang pagre-regulate ng atin pong Taal Lake. That we have na pinangungunahan din po ng task force natin sa provincial government ng ating pong administrator, Mayor Vic Reyes. So again, from the bottom of my heart, being the governor of the province, maraming salamat po. Una na si Governor B sa patuloy na nagpapaalala na ang sinimulan niyang conservation drive para sa tinaguriang Puso ng Batangas ay isang patuloy na proseso. At tulad ng lagi niyang sinasabi, ginagawa niya ang kampanyang ito para sa kapaligiran kahit may mga taong naghihinanakit sa kanya dahil naniniwala siyang ang mahusay na mga resulta na idudulot nito sa Taal Lake at sa lalawigan sa hinaharap ang magbibigay katuwiran sa mga gawain ito. Katunayan din ng kanyang suporta sa task force ang pagpasa ng karagdagang budget sa tulong na rin ni Vice Governor Mark Libiste at ng buong sangguniang panlalawigan para magamit sa tuloy-tuloy na operasyon sa lawa. Noong ika-16 ng Hulyo taong 2012, binigyang pagkilala ni DENR Secretary Ramon Jesus Pahi ang Task Force Taal Lake sa pangunguna ni Governor B dahil sa konkreto at puspusang aksyon nito para sa ikagagaling ng buong Taal Volcano Protected Landscape. Kinilala rin ang kasipagan, dedikasyon at positibong kontribusyon ng bawat kasapi sa makakalikasang samahan.
At nito lang 19 ng Setyembre taong 2012, ginawaran ni Pangulong Benigno Aquino III ng Presidential Lingkod Bayan Award sa Rizal Hall ng Palasyo ng Malacanang si Governor B na itinuturing na pinakamataas na pagkilalang ibinibigay ng Civil Service Commission at Office of the President of the Philippines sa mga opisyal at kawani ng pamahalaan. Ayon sa Malacanang, naging batayan ng award sa gobernadora ang patuloy niyang ipinapamalas na tapang upang harapin ang mabibigat na mga laban at pagsubok ng lalawigan ng Batangas. Kabilang dito ang kanyang masigasig na pagkilos para matugunan ang issue ng sobrang piskedya sa Taalik upang mapabuti ang kalidad ng tubig at maiwasan ang mga fish kills. Ang Lingkod Bayan Award ay binibigay sa isang individual o grupo na may pambihirang kontribusyon mula sa isang ideya o pagganap na may pambansang epekto sa pampublikong interes, seguridad at patrimony. Kung baga sa karera ng mga bangka, malayo pa ang kinakailangang sagwanin para maabot ang finish line. Pero sa tinatakbo ng sama-samang pagkilos ng ating samahan, positibo ang ating abot-tanaw. Matatag ang ating sandalan sa ating gobernadora, maipagpapatuloy lamang ang pagkakapit-bisig ng bawat ahensya ng pamahalaan at ng pribadong grupo. Tagumpay sa ngalan ng lawa ng taalang ating aanihin para sa kinabukasan at sa mga susunod na henerasyon. Natatandaan mo pa ba kung ano ang tunay na kulay ng tubig sa bali sa mga bata na nagnanais na magtampisaw? Tanging ikaw at ako lang ang makapagbibigay. Nakasagot ako saan talaga papunta ang mga puso sa gubat. Kung tayo magula, kung isang araw tayo lahat ay mamumulat, nawala ng hangin na mapasok pa sa ating katawan. Ang lahat ng ito'y dahil sa ating kagagawa. Kung meron pa ng bibira malasakit sa kalikasan, kapit kamay, tayo lahat magtulungan. Sama-samang umawit kami ay sabayan. Sama-samang umawit kami ay sabayan. Ng basura, ilog na nananalanta, hangin na laso ng ihip, tanim na sa isip ko't kamalayan. Tabi-tabi po sa mga magulang namin, may nais lang sabihin sa inyo, ang nag-iisang mundo iniiwan nyo sa amin, pagkaingatan lang ng gusto. Tabi-tabi po sa mga magulang namin, may nais lang sabihin sa inyo, ang nag-iisang mundo